angkot sa korupsyon na patuloy na sumasakal sa ating bansa. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya't ang pananawagan natin ay malinaw. Ito ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa katiwalian at sa korupsyon. Mga kababayan, kung gusto natin ang kaayusan, magsimula tayo sa pananagutan. Pananagutan ng mga korap sa taong bayan. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ang tanging panig natin ay ang panig ng katotohanan ng bayan. Naniniwala ako, may pag-asa pa ang Pilipinas. Basta't may mga Pilipinong handang lumaban para sa tama. Hindi tayo pagod sa pag-asa. Hindi tayo takot sa katotohanan. At habang may kabataang Pilipino na naniniwala sa tapat na pamumuno, hindi kailanman mapapatay ang apoy ng pagbabago. Ang sigaw ng damdamin ng bawat mamamayan ay bahagi ng demokrasya. Pananagutan, katarungan, kulungan, yan ang ating pinaglalaban. Sabay-sabay natin sigaw, i-kulong na yan, mga kurakot! 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 Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Okay, maraming salamat po at magandang gabi, Engineer. Ngayon naman, pakinggan natin ang boses ng ating kasamahan, si Kuya Ons Lino. Pakinggan po natin. Sana naman magising na ang iba. Pumunta na kayo rito at makiisa. Thank you. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga vloggers na andito, thank you so much. Sa mga taong nagbibigay ng oras sa kanila para sa bayan, maraming salamat. Ano bang pag-uusapan natin? Ano bang magandang pag-usapan? Actually, ang daming pwede ko kasi sabihin eh. Ang dami. Sobrang dami yung pwede nating sabihin. Yung mga iba, naubos na yung sinasabi ko nung nasa EDSA kami. Ganito rin, sumisigaw tayo. Nakakapagod kung titingnan natin, pero dapat po hindi tayo mapagod. Dahil ang nilalabanan po natin ngayon ay isang demonyo. Demonyong gobyerno. Yan po ang nilalabanan natin ngayon. Sana po bukas, kung pahihintulutan po ng Diyos na may kapal, ibigay na po sa taong bayan ang tamang demokrasya. Naiipit po yung demokrasya natin dahil sa Pangulong demonyo. Bakit ko po ba nasabi? Hindi po tao ang ating presidente. Kahit po makarating sa kanya to, hindi po siya tao. Saan ka makakakita ang tao na tayo, pag sumasakay ng MRT, pag merong senior citizen, kahit saan pila po, sa Mercury Drug, kahit saan, masyado natin pinaprioritize ang mga matatanda, ang senior. Ordinaryong tao po yan ha. Pero ito pong ginawa niya sa presidente natin. Kung marunong po kayo mag-isip, kahit hindi ka Duterte, mapadilawan ka, mapaano ka man, pero kung meron kang Diyos sa puso mo, hindi niya gagawin nyo sa isang matanda. Bakit po ba? Sa MRT, pag may nakatayo, pauupuin natin, hindi naman natin kilala. Tama po ba? Kahit sa ang pila, pauunahin mo yung senior citizen, hindi mo naman kilala. Pero ito po, naging Pangulo naman, pinakidnap po, pinadala sa dahig. Imagine nyo, yung tatay niya, ang dami ho naging presidente ng bansa, hindi nagawang ipalibing ng kahit na sinong presidente, hindi nagawa. Pero ito pong demonyong Bongbong Marcos, putang ina mo! Ako po hindi nagmumura eh. First time ko nagmura. Nakakagalit po kasi, sobra. Sa lahat po ng tao, ang ayaw ko yung demonyong tao.
Biruin nyo, matanda na, pinakidnap pa. So, bilang Pinoy, napakagalang po natin sa matanda. Sinira po nitong Bongbong Marcos na to, putang ina ka talaga. Sinira mo. Pinalibing yung tatay mo na walang nakagawa, pero ang ginawa mo, doon sa nagpalibing sa tatay mo, papatayin mo doon sa daig. Mga kababayan, huwag na po natin paabutin na may mangyari sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Bukas po sana magkaisa tayo, anumang kulay mo, ay sana labanan po natin ang katiwalian sa gobyerno. Nakakaawa, yung taong pinadala nila sa dahig, nagtaas ng dignidad ng mga pulis na nakatayo dyan sa tabi. Nagtaas ng dignidad sa Armed Forces of the Philippines. Pinataas ang sweldo ninyo. Pero hindi natin naprotektahan, hindi nyo naprotektahan ng dating presidente. Tao po ba tayo? Nangingibabaw po sa atin ang kasamaan sa gobyerno ngayon. Pero marami po sa atin, katulad ng mga nandadaan ng sasakyan, kontento lang sa araw-araw na buhay. Ang katwiran nila, kumakain naman kami tatlong beses sa isang araw, sapat na. Ang Pilipino, hanggang hindi nasasaktan, hindi dumudugo ang puso, hindi lumalaban. Kailangan mo ba natin masaktan maigi? Kailangan mo ba masaktan natin ang susunod na henerasyon? Yang sundalo, yang pulis, tumaas ang dignity nyo nung si President Duterte man naupo. Bakit ko nasabi? Yung mga kaibigan kong galit sa pulis, niyayakap nila mga pulis. Masyado silang proud. Dahil nung nakaupo ang dating presidente, visible po ang mga pulis sa kalsada. Kami man po nakaramdam ng safety net sa kalsada. Sa lugar namin sa Pasay, pagbabalaki ko, yung Pasay na yan, na maraming adik, naging safe po ang Pasay. Yung mga takot umuwi sa gabi, nakakauwi ng gabi. Dahil nakaupo ay panatag sila. Dahil ang mga pulis nung time na yon, naging anghel. Ang mga sundalo nung time na yon, naging anghel. Ngayon, hindi natin lalahatin. Dahil marami ko mga kabrad na mga pulis. Pero sa nangyayari ngayon, nalalahat kayo. Masakit man tanggapin, nalalahat po kayo. Pati ang kasundaluhan, walang ginagawa. Bakit? Dahil sa binibigay ni Martin Romualdez na pera sa mismong puno ng kasundaluhan. Tama ba yan? Dahil lang sa pera, pinagpapalit ninyo ang dignity ninyo. Kung ngayon man makalusot kayo, hindi kayo makakalusot sa hatol ng Diyos sa darating na panahon. Tandaan nyo yan. Maraming mga tao na naniniwala na may Diyos. Maraming tao na naniniwala na may Diyos hanggang paniwala lang. Pero kung yan po isa sa puso natin, itatagos natin sa kaluluwa natin, hindi po tayo papanig sa kasamaan. Nakakaawa po yung bansa natin. Hindi po ako tumatayo dito para manggulo o para para po sa susunod na henerasyon, mali pa po yung anak ko. Ang dami na pong utang natin, patong-patong na, trilyon na. Nawala po yung gold reserve, ni hindi mapaliwanag ng ating presidente kung saan napunta. Bilyon-bilyon po ang flood control ngayon, ni-stop nila. Tama ba yan? Lahat na lang po hudas eh. Nakukuha na, tinutumbok na, malapit na, nasa pintuan na ng Malacanang. Yung pag-iimbestiga. Sumulpot lang yung Marines, yung ex-Marines, na kabaro ng mga kapulisan, kabaro ng mga men in uniform. Pasalamat nga kayo, mayroon kayong men in uniform na matapang, tumindig. Sumulpot na, bigla, maya-maya lang pinahinto na. Sino ho nagpahinto? Pinahinto ni Lacson, pinahinto ni nung Itbulaga, ni Soto. Pinahinto po ng mga koloko, yung mga school bukol. Siyempre ba, may utos na naman sa taas yan. Kasi malapit na matumbok.
Minsan, pag nagbabasa po ako sa social media, may mga tumatawa po pagka nag-aaya ng rally. Sabi ko, ano ba itong mga taong to natatawa? Bakit to? Kasi ayaw nila maupo si BP Inday Sara. Ayaw nila. Tumitingin na po ang tao ngayon sa tao, hindi po sa kapakanan ng bansa. Napakasalbahin nyo. Yung po nagdaang Trillion March, nakakahanga po ang dami sa EDSA, di po ba? Pero makikita mo, sino yung dumaan sa mga kalsada? Anti-corruption yung rally, pero makikita mo si Narisa Hontiveros, ang mga naglalakad, si Kiko Pangilinan, mga corrupt din po eh. Doon po nahahawa yung mga sosyalista, elitista, mga paburgis, mga eskwelahan na galing sa mayayaman, na ang iniidolo nila ay mga corrupt din. Pero syempre sinasabi nila, hindi sila corrupt. Sabi nga po sa Biblia, ang demonyo ay nagpapanggap ng anghel din. Mga kababayan, sa dami-dami ng gusto kong sasabihin, hindi po tayo matatapos. Pero sana po, magising naman po tayo. Ilaban po natin yung bansa natin. Hindi natin nilalaban kung sino yung susunod, kung ano man. Ilaban po natin yung bansa natin mula sa demonyong gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Ako po, nag-campaign din kay katulad ni, sabi ni Miss Amor, nagkampanya din kami kay BBM. Hindi po ako maka-Marcos, pero solid po talagang sinuyod ko yung bahay-bahay sa Pasay para dalhin siya. Bakit? Gusto kong patunayan niya na mali yung bintang sa kanyang ama. Gusto kong patunayan niya. Pati kapatid ko na mga ganun din, graduate din ng mga magagandang paaralan, nagagalit sa akin, sira ulo daw ako, kinakampanya ko anak ng magnanakaw. Pero yung mga galit na galit noon sa anak ng magnanakaw na isang diktator, mga kaparean, simbahan, etc., ngayon sila yung mga tahimik. Yung mga sumisigaw sa kalsada dati na kahit na sinong presidente sumisigaw. Yan, sina Teddy, lahat sumisigaw. Yung mga lefties sumisigaw. Sa kahit na sinong presidente sumisigaw sila. Ngayon, tahimik sila. Sino pa bumuasahan natin? Sundalo? Yung mga lefties na bayaran? Hinihikayat ko po yung mga kaliwa, kung talagang makabayan kayo, panahon na po bubukas, magsama-sama tayo, tanggalin natin yung politika, tanggalin natin yung kulay. Kung hindi nyo kayang isigaw ang Bongbong Marcos dahil bayan kayo, yun ang problema ninyo. Hindi po kayo para sa bayan. Para po kayo sa isang demonyo. Sabi ko nga, hinahamon ko lahat na makabongbong. In public, kahit na ilang libo kayo, sabay-sabay kayo, kaya ko yung idebate. Bakit? Sabi nga po sa Ephesians 5:11, ang lagi kong tinatandaan to eh, always expose the bad things. Lagi mong isiwalat ang kasamaan. Lagi mong sabihin ang katotohanan kahit na mag-isa ka na lang tumatayo. Sana po bukas, Diyos ko, kung pahihintulutan mo, ibigay niyo po sa amin. Ibigay niyo po sa amin. Kahit na konti man kami. Alam niyo, mapaghimala ang Diyos eh. Kahit naman konti tayo, kung talagang para sa atin yan. Sobra na po. Sabi ko nga, hubarin lang ni Mr. Bongbong Marcos eh. Maliit ako, hubarin lang niya yung barong niya. Hubarin lang niya yung pagka-presidente niya, suntukan kami. Maganti ko lang yung buong bansa. Kahit ngayon po, huwag niyong gamitin yung pagka-presidente niyo. Suntukan tayo dito. Suntukan tayo, Mr. Bongbong Marcos. Grabe ka eh. Grabe ang kasamaan mo. Grabe. Grabe. Yan yung mga taong kinakampihan ng ordinaryong tao.
pero yung dati naging presidente may nagawa naman kahit papaano at hindi na mabilang ang kanyang ginawa, pinakidnap niya, pinadala niya. Matanda na, may sakit na. Ako iniisip ko ayoko maging bias, pero sabi ko nga, sige, tanggalin ko kunwari kung hindi ako maka-Duterte. Pero mali pa din Tingnan nyo nga pag tumatayo yung matanda, umuuga na minsan. Umuuga na. Yung mga sa MRT, ginagamit nila yung pagka-senior nila Kalakas-lakas pa, gusto makaupo sila Sa pila, ganun din, sasabihan ka, senior ako. Yung mukha naman, mukhang 40 lang. Ito nakikita mo, may sakit na. Pinakidnap pa. Tama po ba yan? Nasaan ang pag-iisip natin? Nasaan? Ako hindi ko maisip yun, pero yung ating presidente naisip Saka may panawagan ako kay Senator Amy Marcos. Senator Amy, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Kasi kung hindi ka nagtulak sa kapatid mo, wala tayong dilubyo ngayon. Sorry sa maka-Amy rito, pero alam mo nang adik yung pagkapatid mo Alam mo nang nagdodroga, pinatakbo mo pa rin. Tapos ngayon, yung drama mo na, kesyo, bakit si Boying, bakit si ganyan? Alam mo na palang adik yung kapatid mo, pinatakbo mo pa, nabudol mo kami lahat. Napakasama nyo. Napakasama nyo. Ngayon, kung gusto mong bumawi sa taong bayan, sumama ka bukas. Ikaw mismo magsumigaw. Nakapatid ko, mag-resign ka na, parang awa mo na. Mag-resign ka, kapatid ko. Hindi mo nga mandiretsyong ganun Panay ka pahaging. Bakit? Kumukuha ka ng simpatsya ng tao para nakakadikit ka pa rin doon sa BP. Politika pa rin nasa isip nyo. Puro kayong politika. Katwira mo siguro, matanggal man yung kapatid mo, andiyan ka pa din. Napakasama nyo. Sobra. Sagad sa buto. Ako, minsan ako magsalta. Sabi ko sa inyo, pag nagsalta ako, may nangyayari sa tao. Napakasama nyo talaga. Sagad sa buto. Tingin ko wala kayong kaluluwa Muli, kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po kay Congressman Kiko Barsaga. Isang kabataan ng isang congressman na tinalo niya pa yung isipan ng mga ordinaryong congressman. Sana hindi ka magbago. Sana po hindi lumaki ang ulo mo. Isa kang ehemplo, isa kang magandang halimbawa para sa kabataan. Hindi lang po sa kabataan, para sa mga politician. Ngayon, tinatawanan ka, sinasabi nila, sira ulo ka. Siyempre, pag ayaw nila may expose yung katotohanan, sasabihin, sira ulo ka. Ganun po yun. Kong, salamat po. Nabubuhayan yung sambayanan dahil sa'yo. Salamat. Kay Mayor Magalong, kaibigan po natin yan. Mayor, kung nakikinig ka, Sir BJ, yung city admin niya, kaibigan natin, mabuhay po kayo. Sana yung mga lumalaban sa katotohanan, sa bayan, huwag pababayaan ng Diyos. Protektahan kayo ng Diyos. Huwag lang po pera-pera ang iisipin natin. Meron dyan, pupunta lang sa rally dahil sa pera, huwag yung ganon. Pumunta kayo dahil sa Diyos, dahil sa bayan. Kasi hodang ano man yan, umuulan man yan, laban po tayo. Pasalamatan natin lahat ng mga naging inspirasyon natin. Kay Toby Chanco, Sir, maraming salamat, saludo. Mayor Magalong, Kiko Barsaga, kay Mama Bing, Rowena Gualson, mga taong isang halimbawa para lumakas ang loob natin. Maraming po salamat at muli sa lahat, sa Diyos po, maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Sir Lino. Ngayon naman, pakinggan natin ang boses ng mula sa organisasyon na Guardian, si Sir Danny Pancia. Pakinggan po natin, wala ba tayong mga kamay? Habang hinahantay natin ang iba pang mga kasamahan na dumating. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minamahal kong Pilipinas!
Ako po si Danny Pancha, galing sa lugarin ng Pasay. Kaisa nyo, kaisa natin lahat sa pagpagsak ng gobyernong ito. Ang gobyernong ito ay hindi nagmamahal sa ating lahat. Bakit? Kasi tayo mismo ang kumukonsinti sa korupsyon na ginagawa nila. Nananawagan po ako sa kapatiran ng guardians na tayo ay manindigan. Alam natin na si Amang Abraham ay pinaglaban kay Ferdinand Sr. ang Diablo Squad. Pero ngayon, nanalo siya, napagtagumpayan niya. Kaya tayong mga guardians ay nananatili, nakatayo dito sa Pilipinas. Ngayon natin simulan ang pakikibaka para sa ating mga anak, para sa ating mga kaapu-apuhan. Hahayaan na lang po ba natin na kunin nila ang kaban ng bayan? Doon po sa aming lugarin sa Pasay, ang isang pamilya ay naknakan ng super ng nakaw. Kaya po magkaisa po tayo. Ngayon na po ang tamang panahon. Bukas, magsama-sama tayo. Ibagsak, ibagsak, ibagsak ang rehimeng Marcos. Ipagtaguyod ang karapatan ng bawat isa. Aantayin pa po ba natin na humingi ng gatas ang ating mga anak para lang maisip natin na kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga kabataan? Kitang-kita nyo naman, ayan po ang pera. Nakita nyo naman yung mga flood control. Nakakahiya. Napakaraming foreigner kanina, pero sumisigaw kami, bumusina kayo para marinig ng taong bayan ang hinagpis, ang hinanakit, ang sakit ng dibdib ng kalooban ng bawat isang Pilipino na nararamdaman ang korupsyon sa ating bayan. Kailan pa tayo lalaban? Kailan pa tayo maninindigan? Dapat po, bukas na, magkaisa tayo, ibagsak ang rehimeng Marcos. Ibalik natin ang espiritu ng people power. Dahil ito lamang po ang tanging paraan para ibagsak ang ganyang klaseng administrasyon. Kami po sa guardians, ayaw po sana namin makahalo dahil ang aming pong aim ay ipagtanggol ang bayan. Ngunit alam po natin na baluktot na, sagad-sagad na ang kanilang pagnanakaw sa ating bayan. Simpleng pagnanakaw, snatcher, kulong. Pero itong mga to, bilyong-bilyong piso, kailangan pang imbestigahan. Kitang-kita naman, may ebidensya, may testigo, pero walang maipakulong. Lihis ng lihis sa usapan para wag silang makulong. Natatawa nga po ako, minsan nakapost sa Facebook, ang sabi doon, buti pa si Congressman Saldico, 6 ang chopper. May jet, pero yung ating naval base, walang pang-responde ng helicopter. Di po ba nakakainis? Sila-sila na lang ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Bumili ka ng tuyo, dati 4 na piraso, 10 piso. Ngayon 2 piso, 2 tuyo, 10 piso. Hindi nyo nararamdaman yan. Hindi yan nararamdaman nila. Tayong mahihirap ang nakakaramdam yan. Bakit hindi tayo magsama-sama? Ngayon natin ipakita ang tunay na kapangyarihan ng taong bayan. Dahil tayo naman ang nagluklok niyan, maraming nagsalita, merong nagsalita na sila pa ay sumuporta sa tao na yan. Ganon din po tayo. Sinuportahan po natin yan dahil naniniwala po tayo na mapapaganda niya ang gobyerno ng Pilipinas. Pero nasaan po tayo ngayon? Nasaan po tayo ngayon? Nasa kahihiyan, tambak ng kahihiyan.
hindi makatingin sa kapwa nating tao, lalo-lalo na sa mga politiko. Dahil sobra na ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Sana po maintindihan natin kung bakit tayo gumagawa ng ganitong pagkakataon para marinig ng sambayanan ang sigaw ng taong bayan na naghihinakbot sa sobrang sama ng loob. Magsama-sama po tayo para mapagtagumpayan po natin ang ating kahilingan na pababain ang lahat ng korap na opisyalis ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Danny Pancha po from Pasay. Maninindigan kami, kasama kami sa pagpagsak ng imig Marcos. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Kuya Pancha. Ngayon po, may nais lang po akong klaruhin. Ang ating panawagan, ang ating kalaban ay ang mga politikong mga magnanakaw. Hindi po ang ating bansa ang nais nating pabagsakin. Ang nais nating mawala ay ang administrasyong Marcos na nagpasimuno ng nakawan sa administrasyong ito. Yun lamang po. At ang susunod po nating magsasalita ay dati din pong nagsilbi sa gobyerno. Ngayon po, pakinggan natin ang kanyang boses. Former Major Edwin Masbag of Kabukgayan, Biliran, Eastern Samar. Biliran lang daw. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Good evening, everybody. So sabi nila, ang nakaupo ngayon dyan sa Malacanang ay demonyo. So palayasin natin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem celestium isum Christum filium ies Dominum nostrum, qui conceptus Spiritus Sancto nato six Virgini passus sub inspirato, crucifixus mortus et sepultus descendit infernus tertiary, resurrexit a mortuis, ascendit ad incelos, sedet ad Patris Omnipotentis, and divinitoris judicari vivos et mortus creditis spiritum sanctum sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communem remissionem peccatorum carnis resurrectionem vitam aeternam. Amen. Sancti Michael Arcangeli defendinos in prelio contra Nikiciam, insidias devolis dispersidium impirat elegius sophisis nipacamortuki, principes milicis ilicis satanam olusicus spiritus malignos, quad pardesionem animarum perbrigantor mundo, divina virtute infernum detrudi. Amen. Cor Isus sacratissimo miserere nobis, cor Isus sacratissimo miserere nobis, cor Isus sacratissimo miserere nobis. Amen. Pater noster quis in cieli sanctificetur, nomen tuum adveniat regnum tuum, biat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie et dimitte nobis dimittamos nostra, dimittemus et nos dimittemus, dimitterorus nostris et tenimus ubrumcas, in tentationem sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Raha Sulaiman. Siya po ay apo ni Raha Kambang na anak ni Raha Alon. Ako po ay si Masbang galing sa Visayas. Masbang in Japanese is elder brother. Ang pagtayo ko po rito galing sa Biliran ay isang makasaysayan. Bakit? Ito po ay kalooban ng Diyos. Ang mga lindol, bagyo, kung anumang sakuna, yan ay kalooban ng Diyos. Bakit? Ang bayang Pilipinas ay isang she is the pregnant woman in birth pangs. Dito itatayo ng Diyos. Bakit? Democratic Republican system that is Luciferian regime par excellence. This is rebellion against God. Because the right order is
sovereignty and power coming only from God, and God will choose a leader. We are in crisis today because of so many tragedies and upheaval in our society, because that is the will of God. The true leader after these upheavals will be coming from the Philippines. Yan po, mga kababayan ko. Bakit nangyayari po ito? Latin ang dinasal ko para lumayas ang demonyo. Because we are fighting the spirit of demons in the Philippines. Hindi ko na sasabihin ang lahat dahil ito po ang misyon ko na mabago ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagdasal. Kakaiba ako, naging mayor ako. Pero, bakit? Ang korupsyon ay isang kanser ng ating bayan. Hindi yan mababago hanggat tayong mga Pilipino ay di magkaisa para sa tunay na pagbabago. Bakit? The concept of our government is contrasting to the Filipino culture. I will not explain it anymore because it will happen in the coming days. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Sir Masbang. So, sana po ang susunod nating speaker ay si Kuya Park. May kausap lang po. No? So, susundan ko muna. Alam nyo mga kababayan, magandang gabi po muna sa ating lahat. Lalo na po sa ating mga kapulisan, sa mga intel na nakapaligid dyan. Alam ko na ang puso ninyo ay para sa tao. Pero wala kayong magawa dahil sa tawag ng duty ninyo. Pero alam nyo kung ano talaga ang problema ng bansa natin. Ang pinaka-problema ay ang walang iba kundi Presidente Marcos. Dahil mas pinapakinggan niya pa ang mga multo kaysa sa sigaw ng taong bayan. Alam niyo po kung bakit ko nasabi yan? Dahil palagi niyang sinasabi na palagi niyang nakakausap ang kanyang ama. May presidente bang matino na sasabihin sa madlang sa taong bayan yung ganyang sistema? Isa lamang po ang ibig sabihin yan. Ang ating presidente ay wala sa katinuan sapagkat isa siyang pangag. At ang kanyang mga inilagay sa iba't ibang posisyon sa gobyerno ay ang kanyang mga tuta na kung saan isang palakpak pa lamang ng kanyang asawang si Lisa Tanas ay susunod na agad ang kanyang mga alagad na mga demonyo. Nakaraang araw lamang po ay inappoint ng Presidenteng Bangag si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Saan ka nakakakita na i-appoint mo ang isang ombudsman na isang politician? At higit sa lahat, isang ombudsman na isang kriminal. Ombudsman na isang maraming kaso. At isa pa, isang ombudsman na magnanakaw din sa kaban ng bayan. Ang lahat ng inupa-appoint ay walang pinag-iba kung ano ang puno hanggang dulo ay siya rin. Kaya walag na po tayo magtataka kung bao kaliwat kanan ng kaguluhan sa bansa dahil sa kagagawan ng administrasyong Marcos na ito, na wala nang ginawa kundi magnakaw na magnakaw sa kaban ng bayan. Dahil hindi tayo naniniwala sa kasabihan na kaya mahirap ang Pilipino dahil tamad. Tandaan po natin, mayaman po ang bansang Pilipinas at walang mahirap kung walang politikong magnanakaw. Wala po tayong inappoint, wala tayong binoto na matinong politiko nung nakaraang eleksyon.